Pinahid ni Vince ang dugo sa labi. Hindi na siya nagsalita. Bago siya tuluyang umalis sa bakuran ay napatingala siya sa may bintana. Nakita niya si Selena, nakatawa. Kulang na lang ay maglulukso sa tuwa. Pinangatawanan na ni Vince ang hindi pagpunta sa bahay ni na Raymond. Hindi siya tanga na ipinagduldulan pa ang sarili sa taong ayaw naman sa kanya. Kausap niya ang asawang si Fiona. Ang tanging tao na hindi magtatawa sa mga bagay na kapag ikwento pa niya sa iba ay baka isiping nasisiraan siya ng ulo. May mga bagay talaga sa mundo na mahirap intindihin pero alam mong dumarating. Anang babae na naniniwala na bukod sa karaniwang tao ay may iba pang uri ng mga nilalang. Hindi dahil na-impluwensyahan ito ng mga kwento ni Vince, kundi dahil may kaunting kaalaman sa mga paranormal ang babae. Ang nasira nitong lolo ay dating gumagamot ng kulam, nagtatawas kapag may nausog at nagtataboy ng maligno. Aswang na lang yata ang hindi nito nakakalaban. Sabi ng lolo ko, mabagsik daw ang mga aswang. Ang iba sa kanila ay nagpapapalit ng anyo. Naalala ni Vince ang eksena sa kakahuyan nung kasama siyang namamanhika ng pamilya ni Raymond, kina Selena. Naalala niyang yung kung kailan nasalubong nila ang baboy ramo na mabalasik at nag-astang tao nung bugawin nila. Ang eksenang naging taong paniki ang aswang ay mahirap ding paniwalaan dahil nasira ang ebidensya. Ang aswang daw ay mahilig sa ritual at ang iba pang nga sa kanila ay kumakain ng lupa. Patuloy ni Fiona na nagbabalik tanaw sa kwento ng lolong albularyo. Parang nanlaki ang ulo ni Vince. Kumakain din ng lupa ang mga tao sa lugar ni na Selena. May mga aswang pa nga na umakyat sa bubong. Inilalawit ang dila na nagiging tila matigas na sinulid na tutusok sa tiyan ng buntis. Talaga? Nangamba si Vince dahil nasa ikalawang buwan ng ang pagbubuntis ng asawa. Ingatan mo ang baby natin ha, baka maaswang ka. Nagbanta si Fiona na natatawa. Subukan lang ng aswang na iyan. Kung kukuha ako ng gunting at puputulin ko ang dila niya. Nang gabing iyon ay hindi na rin makatulog si Vince. Kahit masama ang loob kay Raymond, ay iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kaibigan at mga magulang nito na kapwa matanda na. Muli niyang kinutkot ang videocam sa pag-asang muling makita ang mga eksenang kinunan niya sa panahong inaatake ng aswang ang mga kasama nila. Nagulat siya dahil may lumitaw na kuha na hindi naman niya kinunan. Mukha ni Selena ang naroon. Umahalakhak ito. Nanlalaki ang mga mata na nakatitig sa kanya at parang nakakalokang nagde-dirty finger pa. Muntik na niyang maihagis ang kamera. Lumipas ang isang linggo, nasa editing room noon si Vince para ripasuhin ang mga pictorial na kinunan niya sa mga modelo ng fashion. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Fiona, ihanda raw niya ang sarili. Tinanong naman niya kung bakit. Ganun talaga si Fiona. Mahilig mambitin lalo na kung hindi maganda ang balita. Basta, ano yun? Tawagan mo na lang si Raymond. Paano niya tatawagan ang kaibigan na halos ayaw madinig ang boses niya? Akalain ba niya na si Raymond na ang kusang tatawag sa kanya? Inatake raw sa puso si Inang Miling at ang amang si Itay Roy. Lumala naman daw ang sakit sa atay. Kahit paano naisugod pa sa ospital ang mag-asawa bago sabay na binawian ang buhay. Walang inaksayang oras, tumakbo agad si Vince sa ospital. Wala na roon ang mga pasyente. Kinuha na raw ng isang nangangalang Selena. Bakit hindi si Raymond? Isang Raymond ang nagpasok pero isang Selena ang naglabas. Hinanap ni Vince ang doktor na tumingin sa mga nasawing pasyente. Nagpakilala siyang malapit na kaibigan at para mapapayag ang doktor na magsalita,
Sinabi niya na higit pa sa magulang ang turing niya sa mga iyon. Mailap ang doktor at parang hindi pa sigurado sa ibinibigay na statement. Nalilito nga ako sa kung ano ba talaga ang ikinasawi ng dalawang matanda. Anang doktor. Sa karanasan niya raw bilang doktor ay parang kakaiba ang naging kaso ng mga ito. Hindi o ba sakit sa puso ang ikinamatay ng matandang babae at ang matandang lalaki naman ay sakit sa atay? Naniguro na si Vince. Nakakapagtaka nga, anang doktor. Sa resulta ng pagsusuri ay wala nang tibok ang puso ng matandang babae ngayong buhay pa. Ang matandang lalaki naman ay parang natunaw na ang atay. Ipapa-autopsiya nga nila pero galit na sumugod si Selena at agad kinuha ang mga bangkay. Pinagbantaan pa ang mga staff ng ospital kung maglalabas ng maling haka-haka. Matapos magpasalamat ay dali-daling pinuntahan ni Vince ang bahay ni na Raymond. Saradong-sarado ang loob at parang wala namang ibuburol. Muling tumunog ang mobile ni Vince. Si Raymond uli ang nasa kabilang linya. "Huwag kang mag-apala, pinalibing ko na." Napamura si Vince. "Anak ng tokwa, kailan pa nawala ng puso ang magulang?" Si Raymond, alam din naman niya ang sagot. Mula nang makasama iyon ni Selena, nasipa ni Vince ang lata. Nakahara-hara sa daan. Ang lata ay dinampot ng isang bata. Si Chad. Nagliwanag ang mata ni Vince nang makita ang pamangkin ni Raymond. Bakit ba hindi niya naalala na kasama rin nila ang pamilya ni Tita Luz? Muli nung tinawag ni Chad, pero parang hindi siya kilala ng bata na nagtatatakbo papasok sa loob ng bakuran nila. Natanaw rin niya sa loob ng bakuran si Tita Luz na matamlay na ipinipigtal ang mga dahon sa sanga na nakakalbo na sa kakapitas. Nawalan na rin ito ng gana na makikipag-usap kahit kanino. Hindi na nagtatawag ng kapitbahay. Tahimik lang sa isang tabi ang dalagitang si Bea at wala nang sukbit na headset. Para bang huminto na ang musika sa buhay nito. Ang batang si Chad na mahilig sa video game ay lata na ang nilalaro. Nakita ni Vince na binutas ni Chad ang lata at nilagyan ng lupa. Nang mapuno ang lata ay parang tsokolating hinimod ni Chad ng kamay na namumutaktak pa sa lupa. Kumaway si Vince sa mga iyon pero para lang siyang estranghero na hindi pinansin ng mga kinawayan. Ang huling kita ni Vince ay pumasok ang mga ito sa loob ng kabahayan at isinara ang pintuan. Sara na parang hindi na muling magbubukas pa. 3 araw makaraan ay nagluksa na rin ang bahay nila Tita Luz. Sa pagpanaw nito pati na ng anak na sina Bea at Chad. Maging mga kapitbahay ay hindi makapaniwala sa sinapit ng mag-iina. Wala ring burol na naganap. Ang misteryosong pagkamatay ng pamilya ay tila inilihim pa ng mag-asawang Raymond at Selena ni hindi na nila binigyan pa ng pagkakataon ang mga kapitbahay at kaibigan na nakiramay. Ang pagkakaalam ng mga kapitbahay ay sinalot ng misteryosong sakit ang pamilya na nakahawa-hawa. Maging sila Raymond at Selena ay hindi na rin nakikitang naglalabas ng bahay. Pinataasan pa na nila ang pader ng bakuran. Si Vince, sa paghahanap ng maraming kasagutan, sa maraming tanong ay nakakuha ng impormasyon sa mga taong nagdala sa mga bangkay sa punerarya bago pa man nakuha ni Selena. Di na lang ahon namin kaya lang nakialam yung asawang si Mang Raymond. Hinanap ni Vince ang punerarya, pinagdalhan sa mga bangkay. Tuso si Selena, mukhang binayaran ng mga tao at tinahina ang mga bibig para hindi magsalita. Hindi matanggap ni Vince ang lahat. Umisip siya ng paraan kung paano makakakuha ng impormasyon. Kinaibigan niya si Mang Lando, isang embalsamador sa puneraryang pinagdalhan sa mga bangkay ng mga kapamilya ni Raymond. "Mang Lando, di ka ba natatakot sa patay?"
bago pa lamang embalsamador si Mang Lando sa Puninarya. Mabait ito at hindi nahihirapang si Vince na makuha ang kooperasyon nito. Lakasan lang ng loob yan, Anito. Mas matakot ka sa buhay dahil pwedeng pumatay. Pero mas gusto niyang idugtong, mas matakot ka sa aswang dahil totoo ang aswang. Hindi man aminin ni Mang Lando, para na lang baboy kung biyakin niya ang katawan ng tao at tanggalin ang dugo at lamang loob. Umurong na nga ba ang lahat ng kilabot at takot sa katawan niya? Ang mga nagtatrabaho sa Puninarya, sila mismo ay nagtatakutan. Hala, nakatilat yata ang mata ng isa. Ang tila pananakot ng tagagawa ng kabaong. Nagawa na ring magbiro ni Vince. Tingin ko, makalawit ang dila. Medyo nakasundot na rin siya ng tanong. Saan ba itinatapon ng mga lamang loob ng mga patay? Iniihaw ko. Kakasuka ang pabirong sagot ng isang trabahador. Medyo merong sense ang sinasabi ni Mang Lando. Importante rin sa pag-aaral ng medisina na matuklasan kung ano talaga ang sanhi ng ikinamatay ng pasyente para hindi na maulit ang mga pangyayari. Kay Mang Lando man, may mga grupo na ang gusto lang talagang gawing eksperimento ay ang patay na katawan ng tao. Hindi nga ba't may mga estudyante pa ng medisina ang bumibili ng ilang parte ng katawan meron lang pag-aralan? Alam iyon ni Vince dahil minsan na rin siyang nakapanood ng isang controversial na eksena tungkol sa medisina. Una nga ay ineksamin ng mga doktor ang katawan ng bangkay. May gamit silang scalpel na may marka ng pansukat sa talim at binibiyak ang katawan ng bangkay. Kung nasasaktan nga lang ba ang bangkay ay tiyak na aangal sa sakit. Kung ano-anong uri ng talim, kutsilyo, lagare, drill ang ginagamit sa pagbiyak ng iba't ibang parte ng katawan. Nakakadiri ang eksena lalo pat inilalabas na ang mga lamang loob. Una muna ang malaking bituka sa gawing dibdib ay sinusuring maigi ang puso at baga. Maraming seremonya, maging ihi, likido sa atay o luha ay susuriin din. Nakita rin niya kung paano timbangin ang mga lamang loob. Nalalaman din sa pagsusuri sa atay kung kailan ka nakainom ng alak ang bangkay. Matapos ngang biyakin ay ibinalik na ang tadyang at iba pang buto sa bangkay. May mga lamang loob na ring iniwan sa labas ng katawan para sunugin. Ang iba ay dadalhin sa laboratorio para pag-aralan. Gutay-gutay na ang katawan at lamang loob ng bangkay bago pa man isilid sa kahon. Sa una ay hindi kayang unawain ni Vince kung bakit kailangan pang pag-aralan ng patay, lalo pat may mga kaanak na nakadiskubre sa pagkawala ng mga lamang loob. Hindi na sila naaawa sa patay. Patay na, pinatay pa. Speaking of lamang loob, naalala ni Vince ang pakay. Mang Lando, sa karanasan ho ninyo bilang embalsamador, may nabiyak na ba kayong katawan na walang lamang loob? Bumunghalit ng tawa ang tagabiyak ng katawan. Putol-putol na tawa. Meron na. Nakakatulig ang sagot. Sabi na nga ba, pare, hindi mo ba alam? Nagkakawalaan ngayon ng mga lamang loob. Sabi ng isa pang kasamahan sa funeral home. Baka naman kinain ng aswang. Tatawa-tawa siya sa sariling biro. Napapilantik ang kasama. Iyon na nga. Naniniwala ka? Saan? Sa aswang? Hindi sinagot. Pare, kung nakita mo lang na ubos ang lamang loob na parang talagang dinukot, baka hindi mo na magawang magbiro. Isa na lang ang dapat niyang kumpirmahin. Kagaya ba ng 3 bangkay na dinala dito ilang araw nang nakararaan? Hindi tuwirang sinagot ng oo ng embalsamador. Paano mo nalaman? Tanging sambit nito. Sa tabi ng higaan, ay ikinuwento ni Vince sa asawa ang higit pang natuklasan. Hindi ko pwedeng magkamali.
Kung hindi nga lang ba nabura ang file sa videocam, ikaw mismo ay makakakita kung gaano sila kabrutal. Pinatay ng mga aswang. Tahimik lang ang babae habang minamasahe sa likod si Vince. Tama ang hinala ko. Bago pa man umuwi sa Maynila ang pamilya ni Raymond, ay nabiktima na sila ng aswang. Oo, nalapa na sila ng mga aswang. Pagod na sa kakaisip si Vince. Ang tanga talaga ni Raymond. Ano niya nagawa na talikuran ang pamilya? Gawa lang ng babaeng lahi ng aswang. Napadiin ang masahe ng babae. Aray! Naramdaman ni Vince ang pagbaon ng kuko. Magsasalita pa sana si Vince nang maramdaman niya ang matatalas na kuko ng asawa na bumabaon sa likod niya. Nakaramdam siya ng hapti at sa balat. Dahan-dahan lang, dear. Nakaramdam ng ginhawa si Vince nang halikan siya sa likod ng asawa na para bang nilalaro ang dila sa likod niya. Naninibago siya kay Fiona. Nagtataka. Napakilig siya nang maramdaman ang dila ni Fiona sa dulo ng tainga. Ganoon na ba kahaba ang dila ni Fiona na nakaupo sa kabilang gilid ng kama pero nadilaan pa siya sa kabilang gilid din ng tainga niya. Sa gilid ng mata ay nakita pa niya ang dila na parang hunyango na parang may bola sa dulo. May naalala si Vince. Si Selena ang mga kalahi nitong aswang ang may kakayahang pahabain ng dila. Nang tingnan niya ang mukha ng asawa sa tama ng liwanag mula sa lampshade, mukha ni Selena ang nakita niya. Ang babaeng nakita niya ay anino ng dilim. Nakita rin niya ang banta sa tingin nito. Ang talim ng mata, ang galit. Pagsasalita niyo ng mga lingwaheng hindi niya naiintindihan. Ang paghigop sa kanyang kamalayan. Huwag kang makialam. Kasunod niyon ay humangin ng malakas. Wala na rin ang babae sa kanyang higaan. Tuloy ang buhay sa mag-asawang Vince at Fiona. Ni minsan ay hindi na sila bumabanggit ng mga bagay tungkol sa mga aswang. Kung napaiba lang silang mag-asawa, ay baka hindi na sila titigilan ng media sa pagsisiwala tungkol sa kahindik-hindik nilang karanasan o baka mapelikula pa ang mga buhay nila. Ang tungkol sa lahi ng aswang ay lihim na hindi na dapat mabulgar pa dahil lilikha lang ng takot sa iba o baka mabulabog pa ang tahimik na buhay nila. Wala na ang mga aswang kung mayroon man ay matatakot ng dumayo sa lugar kung saan nakaamba lagi ang dulo ng mga baril, pampasabog at mga kuyog na taong gutom sa mga tsismis at intriga.